ka-Chika Talk! Narito ulit tayo sa ating paboritong tambayan ng mga aspiring and successful TikTok creators sa buong Pilipinas. Alam mo, Bes, grabe yung pressure, no? Ang daming dapat gawin, ang daming dapat sundin, ang daming ganito, ganyan. Totoo, hirap mag-TikTok ngayon. Kasi ang daming genre ngayon, no? Hindi mo malaman kung anong pipiliin mo. Kaya bago ka mag-TikTok, pumili ka muna ng genre para yun yung ipapakita mo sa viewers. Tapos, dapat creative ka. Kahit hindi ka ganong ka-talented, basta marami kang ideas, possible na makagawa ka ng TikTok content. Totoo. Very powerful na talaga ang TikTok ngayon, no? Ang dami nating katanungan, no? And very curious tayo kung paano ba ito nagagawa ng mga TikTok creators. Kaya ngayon, samahan nyo kami. Alamin natin yan ngayon dito sa Chika Talk with Alisa And Andrea. We are here to tell you, Aja! TikTok mo? I-chika mo With us. At upang samahan tayo sa ating pilot episode, mayroon tayong special guest. Naririto siya upang samahan tayo. Isa siyang TikTok content creator na may 300,000 views at over 4,000 subscribers. At hindi lang yan mga ka-Aja, siya ay meron ding 100,000 views sa kanyang YouTube channel. And we are here with our special guest, Miss Josean Faith Torrenueva. Isa siyang TikTok creator na nagtagumpay dahil sa kanyang mga engaging contents at nakakuha siya ng malaking fanbase dahil doon. Salamat sa inyong pag-imbita. Masaya akong makasama kayo ngayon dito sa Chika Talk, mga ka-Aja! Thank you, Miss Josean, for being with us. Kamusta ka naman po? And thank you din sa pag-invite sa akin dito sa pilot episode ng Chika Talk. Nakakatuwa na isa ako sa mga napili nyo na bilang maging first guest dito. And kamusta ako ngayon? Nakaraan busy ako sa YouTube. Medyo naglaylo muna sa TikTok ng onte. Pero I'm sure na yung passion ko na yun, mababalikan ko pa. Kasi mga ilang buwan, mga 1-2 buwan na ako ngayon na hindi nagti-TikTok. Pero last year kasi, parang yung 3 years na yun, dinedicate ko lahat sa TikTok. And ayun, binabalance ko siya ngayon TikTok and YouTube. And ang susunod naman, tuloy-tuloy na ulit sa TikTok. That's very good to hear, Miss Josean. No? Very good na nakakapagtuloy ka naman kahit on hiatus ka. You're aiming to come back naman. Abangan niya lahat yun na magka-comeback daw si Miss Josean. So let's proceed na to our very important questions para ma-discover na namin yung journey mo. Yung first question namin, Miss Josean, paano ka ba natutong mag-TikTok? Tsaka, sino nagturo sa'yo? Meron ba nagturo sa'yo? Yung nung year kasi na yun, year 2019, ang marunong na talaga ako. Pero ang Musical.ly pa lang ang meron nun. Na-try niyo na rin yung Musical.ly. Yun yung first na-try ko. Then, year 2019, nalungkot ako kasi nawala di ba yung Musical.ly. So, di ko na nakita yung mga videos ko. Kasi di ba uso rin Dub Smash. So, andun lahat ng mga contents na ina-upload ko. And mostly yung mga nakakatuwa lahat. So, na-miss ko talaga. Then, year 2019, ang pinocus ko talaga is vlog. So, medyo ako mag-video. Tapos, may nakasama ako nun. Pumunta kasi kaming Baguio. Kasama namin may kasamang kaibigan yung isa ko pang kaibigan. And ang pangalan niya is si Jewel. During that time, naglabas siya ng phone. So, yung frame sa akin familiar. Pero yung ini-stop niya, gumaganon. As ginigilid-gilid pa yung mga yung transition ata yung tawag that time. Nagtaka ko agad, sabi ko, ano yan? Ano ginagawa mo? Ba't ganun ka lang ganun eh, di ba? Yung parang unusual naman pag nakita ka ng gumaganon. Iba-iba. Nung Musical.ly kasi nung time, ang alam ko lang, 1 frame. Then, after nun, pinakita niya sa akin yung kabuuan. Ang ganda nung kinalabasan. Sabi ko, wow, pwede pala yun. Yung live mo siya na i-edit kasi stop, tapos speed. May speed, may bibilis, ganyan. Tapos sabi ko, wow, ganito pala nag-work. Tapos tinanong ko po kung ano yung app na yun. Sabi niya, TikTok. Tapos dun ko nakilala unang-una si TikTok. And guess what? Siyempre, pagbalik namin sa hotel na tinulayan namin that time, nag-download na po ako ng TikTok at nagpaturo na po ako sa kanya. Dun po nagsimula yun. Yung TikTok. May tanong po ako, Miss Josean, nung nag-start ka po ng mag-TikTok content create, sikat na po ba kayo that time? Hindi pa ako sikat noon at hindi ko rin in-expect na lalago ng ganun kadami yung mga followers.
Actually, kasi that time, yung mga videos ko lang na ginagawa is more on about me. Kunyari, nasa lugar ako na ganito, tapos, ang forte ko po is transition. So, mostly mga transition, then click, then back sa ibang lugar naman. Then, yung mga ginagawa rin po ng mga ibang TikTok creators, ginagawa ko rin like, Hanji ang tawag. Yung ganon, sumasabay sa music. Yun yung mga commonly po na ina-upload ko. Then, one time po, may mga trends. Tapos, sumasabay ako sa mga trends. And, so parang, doon po una siyang nakilala. Kasi, sabi po nila, may hawig daw po yung kilay ko kay Andrea. At ang dami pong nag-likes ng mga videos na yun. Tapos, doon po siya una. And, ang dami po talaga nag-duet ng mga videos ko po. And, tingin ko din isa rin doon is hindi lang about sa akin, kundi doon sa Hanji. Kasi pinapakita ko rin po kung paano siya ginagawa. Then, yung nagdo-do-it po nun, pinapakita niya. Tapos, pinapakita niya yung result niya sa do-it na yun. So, tingin ko po, since may mga nagdo-do-it sa videos, dun siya dumami ng dumami. Kasi yung mga nag-do-it din nun, parang yung mga followers niya, mapapanood din yun. Tapos, i-do-it ulit. Kaya parang, ano po, dun siya nagsimula pong mag-increase po yung mga views and likes. Nakakatuwa naman kung malaman ng istorya ng journey niyo po sa TikTok contents. Sana po patuloy po kayo mag-create ng mga TikToks and pa-inspiring po yung mga viewers natin. Ayan, Miss Joseyan, gaano ka kadalas maggawa ba ng TikTok videos? And kung madalas kang gumagawa, paano mo naman nababalance yung TikTok creation tsaka sa studies? Ayan, year 2019. Siguro lahat naman makaka-relate pagka-download ng TikTok. Kasagsagan yan na mag-create ka ng madaming drops. Sino yung mga nakaka-relate? Yung nagpas 50 yung drops mo kasi bago pa lang yung download. Puro nasa drops nga lang yung video ko, wala akong ina-upload eh. Kasi yung mga dance with the friends, yan, hilig natin i-drops. Ako naman po noon, gano'ng kadalas mag-upload ng mga TikTok videos. Ano po, halos araw-araw po, everyday sa TikTok. Wow. And more than 5 po a day yung ina-upload ko nun. Parang na-enjoy ko po siya and that time po naalala ko, grade 10 po ako nun. Kung naalala po ko ng mga kaklase ko, ayan, shout out sa aking mga previous classmates. Then, naging din po siya, naging motivation din kasi parang gusto ko matapusin yung homework ko para sa Thursday makapag-video na ako tsaka sa Friday. Ayun po. Parang naging reward system sa TikTok na, ay, makakapag-TikTok ako pagtapos kong gawin yung project ko, gano'n. Kahit ang dami mong ginagawa, nagkakaroon ka pa rin ng time para sa paggawa mo ng TikTok content. Yes. Maganda pala yun, na parang prize. Miss Joseyan, may tanong po ako. Paano mo ginagawa mga TikTok videos mo? Pagdating sa TikTok videos po, medyo matrabaho po siya. Lalo, marami po kasi akong mga ina-uploads na contents. Yung una ko po mga ina-upload na contents ay primarily mga transition po with music. Kapag po may mga nagtitrends ng music, magaling po kasi ako mag-Hanji, transition sa ibang lugar, tapos click then yung mga transition and Hanji na kapag yung lyrics halimbawa, then backflip ng mga transitions, Hanji, and marami din kasi pong maraming gusto ng mga content na Hanji with music. Yung kapag mga yun po yung mga contents na ina-upload ko, mahaba na po doon ng 2 oras kasi maikli lang po yung mga videos na yun. And yung mga second content ko po na laman ng TikTok account ko ay second po is yung about sa mga schools ko po. School project, films, shoots, and other po na about sa mga school works. And yung mga videos po na yun po yung matrabaho gawin. And sometimes ako rin po yung mga nag-e-edit noon. And marami rin po mga viewers na nagkakagustong panoorin yung mga ganong contents, lalo kapag align sa interest nila. Pero doon po sa mga contents na yun, ang disadvantages is may mga contents po doon na may maraming likes at meron doon pong unti lang yung likes. And yung third po na content na ginagawa ko naman po is travel vlogs, and kasama na po yung makeup vlogs. And kapag yung po mga content yung ginagawa ko, minsan naabot po yun ng day po sa editing, lalo po kung mahaba yung videos.
And sa mahabang videos na i-edit po na yun, ma-upload ko na po siya sa maraming videos na short. So, i-upload ko po yung long video, then papaikliin ko po yung videos na yun, tsaka ko po i-upload. Para yung mga likes po is maano po siya, ma-covered ko po. Kasi hindi may mga viewers po na may ilang po yung attention span nila. And hindi po nila papanoorin yung buong videos na yon kahit gaano po kaganda yung editing noon, kahit gaano mo siya pinagpuyatan. May mga viewers po kasi mas prefer po nila yung maikling videos. Kaya yung mga longer po na videos na yon, eto po, technique sa mga nag-edit, mga TikTok creators din. Kung may lang videos na kayo na in-edit, i-upload nyo na rin po, i-cut nyo na po siya into short. Yung highlight po ng videos na yon, na tingin nyo, makaka-attract ng mga viewers. Tapos lagyan nyo po ng mga hashtags yon. Yung mga hashtag na kadalasan lumalabas sa mga FYP, and mga hashtag na kadalasang in general, para lumabas din po sa FYP yung videos nyo kahit hindi pa man kayo ganun po kasikat. Parang puro transition na rin ko, no? Naalala ko tuloy, nung dati nag-try ako ng transition, isang beses lang yun. Parang hirap na hirap ako gawin na nag-swimming kami sa, saan ba yun? Laguna yata. Nag-swimming kami. Yung It's So Hot, Let's Give It a Good Time. Sikat yun eh. Yeah. Sikat yun. Puro mga bakasyon. Yung sinushoot nila doon sa video na yun. Na-try ko siya. Ganun lang yun. Yung parang ilalapag mo lang. Aapakan mo lang yung phone. Tapos pag ganun mo, nandun ka na sa bakasyon mo. Yun lang yung pinaka mahirap na nagawa ko. Transition. Nabanggit ni Alisa yung word na mahirap. Pag nagta-transition po kasi, i-flash na lang natin sa screen yung mga sample ng transition. Mukha lang po siyang madaling gawin. Pero napakahirap po ng proseso. Lalo na i-visualize mo po kasi siya eh. Pag ginanon mo yung phone, tapos ginanon mo siya ng mabilis, mahalata ba siya na ginanon siya? Pagdating naman sa Hanji, pag ba inangat mo to, magiging smooth ba yung dating nito? Depende sa slow-mo. Yeah, combination siya ng mga following na yun. And during that part pa lang, pag-iisipan mo na as a TikTok creator, mag-work ba to? Minsan, as a TikTok creator, aalamin mo rin, titingnan mo rin alin yung mga videos na madami yung mga na yun, analyze mo. May ginawa pala ako transition na ganito. Tapos pansin niyo ba yung mga kabataan ngayon, madali lang silang ma-attract sa mga bagay, lalo pag may ginawa kang kakaiba. Kasi gagayahin nila yun. Doon magsisimula din siguro yung trendsetter kapag nakapagbigay ka ng bagong idea sa kanila na ito yung gagawin. Mga trendsetter mo. Talagang sunod sa uso. Kung ano talaga yung uso, yun yung ginagaya ng iba. Yun yung ginagawa ng mga transition. Nagiging trendsetter ka rin ba, Miss Josean? Like, ikaw ba nagsisimula ka ng trend? Naisip mo ba, ay, parang ang ganda gawin nitong bagay na to. May gumagawa na bang iba nito? Ay, wala pa. Sige, try ko nga. Simulan ko nga to. Siguro yung sa pagiging trendsetter, collab sa TikTok. Kasi nung mga panahon na yun, 2019, hindi pa talaga uso yung collab nun. Wala pang mga nagko-collab. Ang uso pa lang yung duet. Nung time na yun, nagkakipag-collab na ako sa mga kaklase ko sa room. And nagkikreate kami ng mga content na kakaiba. For example, mashups. Hindi pa yung ganun kauso dati. Hindi pa namin alam na mashups ang tawag pag pinag-combine yung dalawang music. Ang alam lang namin, dugtungan yung tawag doon. Ito pa yung masasabi ko na isa sa mga siguro na-influensyahan din yung mga fanbase. Yan. Siguro, ang tawag ko kasi sa mga manonood ko, ka-dreamers. Yan. Yung mga ka-dreamers na nanonood. Siguro yung isa sa mga trendsetter na nasabi ko na parang nag-work is yung nag-create kami ng isang rhythm ng song. Like, tapos lahat ng mga kanta na yun, naka-base doon. Dugtungan siya and naka-base siya dun sa tono na yun. Pero yung tono na yun, originally made by us. So yun sa mga maraming naka-appreciate at gumaya. Talagang ano, no? Yung hilig talagang panoorin ng majority of TikTok viewers, yung kakaiba, yung bago sa mata. Kasi pag nakikita na nila dati, ito na naman, parang ganun minsan. Parang, ayan na naman, ano namang bago dyan. Kaya, parang refreshing sight sa ibang viewers yun na, anong meron dito? Parang bago to. Hindi ko pa to nakikita before. Ganun. So, kung yun yung mga ginagawa nyong content dati,
paano po kayo nag-adapt sa current trends ngayon? Kasi di ba trends, nagbabago. Kung dati ganito, ngayon iba na. Paano kayo nag-a-adapt sa ganun? Siguro bilang TikTok creator, kahit ikaw mismo pag nanonood ka sa mga videos at may mga nakikita kang mga magagandang bagay, naging na siya, naging natural na siya sa'yo, nagayahin yan. Kahit hindi ka na TikTok creator. And para sa akin, nung una hindi ko siya ginagawa. Kasi meron tayong mga personal traits, diba, na para kung ito lang yung gusto kong gawing content. Tapos nakaset lang yung mind mo dun. Siguro mga year 2020, isang taon nakaset lang ako sa isang content. Then hindi rin ako gumagawa ng mga trends ng iba. Tapos napansin ko dun na parang nawawala yung excitement ng TikTok account. Parang paulit-ulit lang yung mga videos, wala nang mga bagong contents. And ako rin sa sarili ko, parang nagsabi rin ako sa sarili ko na why not itry ko rin? Kasi minsan may mga TikTok trends na na may kabuluhan din siya na ginagawa ng mga TikTok creator. And siguro yung mga binago ko sa mga contents ko dati, kung mapapansin nyo sa TikTok account ko, year 2019 to 2020, about lang siya sa akin, sa mga lugar na pinupuntahan ko. And nung 2021, nag-shift na ako ng iba't ibang content. Isa sa mga content siguro na ginawa ko is nag-i-interview ako ng mga kapwa ko TikTokers. Tapos nag-share sila ng mga insights and sometimes advice. And tingin ko, di ba uso rin yun ngayon? Yung ginagawa natin ngayon, yun. Ginagawa rin namin siya sa TikTok account. And in a way, nagiging collab din yung mga followers. Kasi di ba may followers din yung isa. May followers din ako. So, hindi lang yun. Nasa-share din yung mga insights and yung mga aral na natututuhan sa bawat topic na ina-upload namin. And nakaka-inspire din ng ibang tao. And yung second na siguro na trend na ginagawa ko is yung mga makeup transition. Usong-uso din ngayon. Sobrang uso niya ngayon. Hindi ako manood ng makeup transition. Yeah. Sila Lenny, gagaling nila doon. Yeah. And may mga makeup contents na ako mismo yung nagme-makeup sa sarili ko. And meron naman sometimes iba rin yung nagme-makeup. Collab lang siya. And tingin ko, nag-a-adapt din ako sa iba't ibang trends kapag may mga musics, dances, na sikat. Sinasabayan ko rin yung mga trends na yun. Parang minsan na-try namin yun. Kasi ako nag-game streaming ako before. Pero hindi naman ako nakapagtuloy-tuloy. Yung collab, effective siya. Yung nabanggit mo kanina na nagko-collab yung followers. Totoo yun kasi big streamer na yung kakilala ng friend ko, ng BF ko, na yun yung pinakolab sa akin, na maglalaro kami, kasama yung viewers. Ayun, yung mga viewers niya, nag-follow din sa akin. Kaya lumalaki yung followers ko nung time na yon dahil dun sa nakipag-collab sa akin na, buo na yung followers niya, yung fan base niya. Pag nakita nila, ay, may bagong kasama si ganto ganyan, yung natin, yung pina-follow natin, may bagong kasama. Sino ba to? Doon ako curious sila, madalas sa ganun. Pag may bagong tao silang nakikita sa TikTok account ng pina-follow nila. Effective yung ganun na pag-collab. Parang, siya, doon ka makakabuo, makakapagpalawak ka ng fan base mo. Parang, ang daming iba-ibang TikTok videos talaga, na marami kang pwedeng gawin. Dahil sa dami ng genre ng TikTok videos, ang dami ng TikTok contents. Yung mga nauuso, Oo. May uso, may hindi. Oo, may mga luma na, pero nire-revive. Oo. Uso yung revival, diba? Tapos alam niyo ba yung kanta na Lambingin mo naman? Hindi ko parang yun. Yung nakauso na ina-upload sa TikTok, yung mga dating mga songs Ay, yung mga lumang kanta. Na ginagawa ng remix. Oo. Ay, yung parang, ano ba yun? Yung tarararat, may back. Yung kay Sarah, yung sinasayaw nila yung ginagawa. Oo, yung yung nagsimula yun sa isang lang. Tapos sobrang sikat na lahat na gumaga, pati si Kaloy, yung gymnast. Ganun na. Dahil maraming genre, iba-ibang TikTok videos, parang kagaya ng sinabi mo na,
minsan may personal vlog ka, minsan may collab ka, minsan sasabay ka sa trends. Yes. May challenges ba sa paggawa niya nung pagkakaiba-iba nila? Pag sinabi kasi natin dyan, na-taste yan eh, di ba? So, hanapin mo talaga. Matcha-challenge ka kasi sa una para kang ano dyan eh, researcher eh. So, nagtatry, nag-experiment ka kung anong genre bagay sa'yo. Then, siguro para sa akin ang pinaka-challenge dito is malaman mo talaga kung ano yung hidden talent mo. Saang genre. Tama. Kasi may mga some people naman na risk-taker naman. Tsaka love naman nila yung challenge yung sarili nila hanggang magustuhan nila, maging creative sila sa bagay na yon, di ba? But for those people, wala masyadong resources, kailangan immediately pa lang, parang alam na nila yung genre nila. Hindi na sila nag-experiment para hindi na masayang yung resources nila and time. Tapos, eto pa, may kakilala. Music pala yung genre niya and natagalan siya sa make-ups. Doon siya sa music pala magaling. Doon niya nahanap yung passion niya. And mahalaga na malaman natin kung ano ba yung genre. Ano ba yung hidden talent mo na wala sa iba na meron ka? Pagkanta ba yan? Pagtugtog ng gitara? Pagsusulat ng tula? Sulat ng tula? Spoken poetry. Films, yan. Anong inspirasyon mo sa paggawa ng mga TikTok videos? Yung mga inspirasyon ko sa paggawa ng TikTok videos, unang-una si Lord, syempre, kung paano ko magbibigay yung mga kailangan ng ibang tao, advice man yan, at kung paano makakatulong yung content ko sa mga tao na maharap din sa iba't ibang challenges sa buhay. Kasi meron din akong mga content patungkol sa life's challenges, struggles, ma-inspire din yung mga viewers ko. Ginagawa ko rin to sa aking mga ka-dreamers na walang sawang sumusuporta sa akin dahil busy na rin sa iba't ibang ganap, sa iba't ibang mga activities. Pero nandiyan pa rin sila at sumusuporta para sa akin. Masaya po ba kayo sa mga ginagawa niyo po ng TikTok videos? Masaya ako sa ginagawa kong TikTok videos kasi kahit pa paano, nalilibang ko yung sarili ko sa mga outside na nangyayari sa paligid. Kahit pa paano, nagiging siya way of comfort. And siguro pati na rin sa mga viewers, ganun din, di ba yung ginagawa. At dahil nga po marami na kayong na-experience din sa TikTok, ano masasabi mong most important lesson mo from TikTok? As a TikTok creator, malaki ang influence natin sa mga followers natin. And para sa akin, pinaka-important lesson siguro, balansehin natin kung ano yung mga pinapost natin. And pinaka-importante, isipin natin ang isang bagay bago natin gawin, bago natin i-post. Ang daming important lessons, no? Na makuha mo talaga sa TikTok creations. Kasi it's a whole journey. Tama yun na Miss Josea na natutunan mo rin na isipin muna kung ano yung dapat mong gawin. Sabi nga nila, think before you click. Diba? Kahit sa viewers, no? Kahit, parang both eh. Oo, both sides siya, no? Sa TikTok creator and sa TikTok viewers. Malaki kasi yung part ng TikTok creator. Di rin may tatanggi yung laki ng power ng mga viewers sa dami nila. Overall, para sa closing natin, ano ang mabibigay mong word of inspiration sa lahat ng nanonood sa ating TikTok content creators, aspiring creators, and normal TikTok viewers lang? Grabe, ang saya niyo kausap, no? Parang ang dami nating na mga topic. Ang dami natin ang pag-usapan ngayon. Doon na tayo sa mga, ano po yung pwede nyo i-share din sa mga viewers. Inspiration, no? Siyempre, pagkakataon kayo, isingit ninyo kung ito'y nagpapasaya sa inyo ang TikTok. And kung kaya nyong kumita dito, gawin nyo na rin yun, opportunity na kumita. Gawin nyo lang ng gawin kung ano yung passion nyo kasi may mga talent kayo na pinili sa inyo ni Lord. Baka yun din yung maging dahilan para umasenso kayo sa buhay, pati yung pamilya ninyo. Sa talent ninyo. Alamin kaya natin yung hidden talent natin. Ano ba hidden talent mo, Andrea? Hindi ka kumusulat ng poetry. Ayun, let's go. Kaya tinitiktok ko rin yun. Ganda ng hidden talent ni Andrea, no? Talagang talent. Kasi yung hidden talent ko lang kaya kong matulog kahit saan. Huwag ka sa biyahe, baka lumakas ka naman. Kahit sa biyahe. Alam mo, maraming tao magka-talent ng ganyan. Kahit saan makakatulog ako, nakaupo, nakatayo. Hala! Nakatayo! Nakatayo! Alam mo yung nakatayo ka, gaganon ka na. Pag nag-aantay ka, nakatayo. Maanto ka na. Kaya yun,
Sana pwede ko rin yung i-TikTok. Ayun, thank you so much, Miss Josean. Pero hindi pa tayo dyan nagtatapos, dahil may live commercial break tayo with Miss Josean. Balita ako, tuturuan daw kami ni Miss Josean mag-TikTok. At dahil dyan, abangan nyo yan mamaya dito sa Chika Talk with Alisa and Andrea. And we are here to tell you, Aja! Welcome back sa Chika Talk with Aliza and Andrea. Narito ulit tayo with our special guest, Miss Josean. Thank you, Miss Josean, for every single thing na naituro mo sa amin for today. Yan. Thank you po sa mga viewers natin na sumubaybay at nanood. Ngayon, nandito po ang ating guest pa rin, Miss Josean. Yan, maraming salamat po mga ka-Chika Talk and syempre sa ating mga ka-Aja na nanonood. Salamat po sa opportunity na ito na naging bahagi ako ng pilot episode nyo na from FYP to successful TikTok creator. Salamat. And sa mga hindi pa sikat, hindi pa ganun kadami ang mga followers, huwag kayong sumuko. Hashtag FYP lang for you page. At darating din ang time na makikilala at ma-appreciate din kayo ng mga tao at mga viewers. Maganda pala na si Miss Josean yung nakuha nating guest for today sa pilot episode natin. Kasi parang starting step talaga to, no? Parang stepping stone na para sa mga aspiring TikTok creators natin. Alam na nila yung mga gagawin nila. Ang dami niyang na-share, ang dami niyang sinabing mga storya na pinagdaanan niya, yung journey niya through TikTok contents. Like yung mula sa umpisa hanggang sa dulo. Nakakatuwa yung mga ganun. Very mindful, very demure, very classy. Ayan, nakakatuwa na nakita natin kung paano si Miss Josean na nag-push through sa pandemic using TikTok, no? Hindi siya nagpapigil sa pandemic nung time na yun. And nagamit niya si TikTok bilang isang platform na makapag-inspire sa ibang tao, makapag-connect emotionally sa ibang tao. Dahil nung pandemic, di ba, parang ang daming nangyaring kaguluhan, no? Sobrang affected lahat ng tao. Pero through TikTok, yan, through social media, through social media platforms, ay nakakapag-ugnay-ugnay tayo sa isa't isa. Wow, ang dami natin natutunan ngayon kay Miss Josean. Grabe yung naging journey niya. Very inspiring yung kwento niya, no? Napatunayan niya na through passion, creativity, and perseverance, ay kayang-kaya mo abutin lahat ng pangarap mo with TikTok. Maraming salamat muli kay Miss Josean sa pagsama sa atin at maraming salamat din po sa inyo mga ka-Chika Talk sa pag-tune in. We hope na na-enjoy nyo ang episode na ito. Mga tips mula sa mga successful TikTok creators na reveal na. Mabuhay ang mga Filipino TikTok creators. See you next time ito sa Chika Talk with Aliza and Andrea. We are here to tell you, Aja! TikTok mo, i-chika mo with us.